Hi mga nosebleeders! Welcome po sa ating 20th episode ng ating Nosebleed No More, and today we'll talk about something very important po, ang mga prepositions natin. So imagine niyo po yung black po, yun po yung table natin. So imaginary table po yun, no? Yung bawat bilog po is representative ng adjective. So ganun po siya, no? So para maging aware po kayo sa mga adjectives. So ang una po yung dating tinuro natin noon, I think episode 1, yung on, no? So on, kagaya po nito, the pen is on the table. Hindi po siya gumagalaw kagaya po nun. Pero kapag kinabit mo sa ilalim niya, yung immediately sa ilalim po nun, that is under. Napansin po yun? This ano po, ball na ito. Tapos yung below po is mas malalim siya ng kaunti dun sa under. Pag something na malalim na talaga po, that's beyond. Tingnan nyo rin po dun sa itas, nakita nyo, beyond din po yun. No? So anything na masyadong malalim, masyadong mataas po siya, yung above po siya, that is basically beyond. Yan, sige. So tas dito po, ayan, above or on top of po ito, no? On top. I think kulang po ng on top of, yan siya. Tapos over is yung kagaya po na tinuro natin, I think ano ba ito? Episode 1 po, yun. Over po kasi siya is arc siya. So parang gumanon siya, jump over. So ganun po yung over. Pag ganun po siya, arc. Tapos ulitin ko kagaya pa na binanggit ko kanina. Anything na sa sobra po, sobrang taas na, sobrang lalim, beyond po yung mga yun. Kaya nga pag sinabi, usually pag dinescribe mo yung space, beyond po yun. So kung meron pang beyond space, ibig sabihin lalampas na sa galaxy natin, ganun po siya. No? So ganun po kalayo o kalalim po yung mga beyond. So ulitin ko po, kung on, yan, ito on, tapos under, immediately after po ng ng table, yung base niya, yung platform po, no? So as to below, tapos beyond, on top of or top of, tapos over, arc siya, over, ganun po siya. And beyond po yung pinakadulo o sobra-sobra na o labis na. Now, hope malaman po namin ito na gamitin natin sa mga susunod natin na pagsasalita sa English, and hope makatulong, ipamahagi na, and bye-bye!